Muli po. Kayo yung nakita ko sa bayan nung unang-una. Kumusta po kayo? Salamat na pasyal kayo. Ang naalala ko na. Anong pangalan niyo, ma'am? Kayo yung nagbigay ng papel noon. At simple lang po, yun, hindi ko po yung sinasabi namin, ba't kaya ito? Kapit-bahay namin yun. Ba't ngayon lang kayo nagpakita? Ilang beses na nagpunta doon? Nahiya po ako. Ako ba yung mahiya? Nahiya po ako. Sabi nga nung anak ko nga, bakit hindi mo ano yung sinabi Francis? Ang laking bagay, ang laking tulong na naibigay ninyo, nagawa nyo kay Ate Nida dahil kayo po yung naging tulay, daan para matulungan natin siya. Ginamit lang po tayo ng Panginoon. Amen. Kasi galing po ako noon sa simbahan, Mm-mm. tapos nakikita ko kayo mayroong matanda na bumibili ng cellphone. Mm-mm. Siyempre, sumingit-sigit din ako doon. Opo. Sabi na staff nyo, Nay, naka-live po tayo, bawal kung ano sabi sa akin. Oo. Tapos naisip ko po, doon sa tindahan, sabi ko, pahingi po ng maliit na papel sa kabutin. Bakit, Opo. Nay? Kasi magpapatulong yung kapitbahay namin. Sabi ko, may ganun sabi ko. Tapos, ang liit na papel lang yung po. Tapos sabi na staff nyo, Nay, schedule natin kasi maraming Opo. Huwebes yun. Tapos Biyernes. Nagpunta na yung mga staff doon. Mm-mm. Nagwala si Nida. Ang takot ko. Dasal ako ng duwag. Diyos ko po. Ganun, agi. Ang takot ko ka dahil nagwala talaga si Nida doon eh. O, tapos ng sabi ng anak ko, nakita ko kayo sa parang nakita ko na kayo nagsampa kayo. Nagpunta kayo sa dati property doon sa Opo. sabi ko ako. Lang yun eh. Hindi ko naman yung sinasadyo. Parang lang yun. Hindi ko na Hindi ko naman sinasadyo niya na talagang kayo doon. Tutulungan niyo. Lahat naman kasi na pag may nagbigay ng address or what, tinitignan namin, chine-check namin. Yung talagang nangangailangan ng tulong. Kaya siguro talagang yon ang way ni God para matulungan natin. Kaya thank you po. Tapos sinabi ko kay Mudeng, katayo, Deng, pupunta si Daddy Frankie dito. Inabi ko sa Sabi naman ni Deng, sige. Sabi niya naman ni Mudeng. Kaya na. Pero ang takot ko dun yung ko ng mga Ganun lang ko. talaga yung mga... Sabi ng mga anak ko, Nay, ganyan kayo. Nakakahiya sa mga anak ni Mudeng. Yung ganun. Kasi yung, di ba, umpisa yung para yung inaano nila yung pinakasama yung parang gano'n. Sa lang yun. Sa umpisa lang yun kasi based lang naman sa mga sinasabi ni Ate Nida that time. Pero napatunayan naman natin later on na napakabuting tao itong si Tatay Modesto. Sabi nga ng mga kapitbahay ko, Ate Glo, ganun ba si Mudeng? Hindi, sabi ko, kasi ang tagal-tagal ng kapitbahay namin hindi niya inaayang si Nida. Sabi ko, mali lang yung pagkakasabi kasi Pangasinan sa Pangasinan parang mali lang yung pagkakaano sa Kasi, pag gano'n, hindi, mali yung sinasabi ni Nida, sabi ko kasi simpre may gano'n siya. Hindi niya alam yung sinasabi. Kasi talagang siya noon, nung unang-una namin nakita, talagang hindi niya kilala yung sarili niya. Nagwawala talaga. Doon nga sa amin, pag nung umutang sa tindahan, siyempre wala pang binamano, hindi pinagbabato kami doon. Saan ba na bahay niyo? Diyan lang sa may... Right side? Oo, di ba mayroon ditong bahay sa Kagiinan. Okay. Pero at least ngayon, okay na. Thanks to God. And then bukas, papabless natin yung bahay ni Ate Nida. Sama-sama po tayo doon. Nagpunta ako sa simbahan, studio 10 daw. Kayo ang nagpunta. Salamat. Okay. Pinsan niyo si Tatay mo din? Hindi. Kasi yung asawa niya, bali, kamag-anak din namin kasi yung lolo nung asawa lolo nila Buding, yung asawa niya, kapatid na namin. So iba, no? So, will talaga ni God na maging tulay tayo. Yung nga po. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, si Nanay, siya po yung naging tulay kung bakit napuntahan ng Team Daddy Frankie si Ate Nida. Dahil nung time na nasa palengke ako, may matanda akong tinulungan, and then humingi ng cellphone, binilhan namin. Nagkakagulo. Hindi siya makasiksik noon sa dami ng tao. Nag-abot na lang siya ng papel. Sabi niya, itong taong to na ngailangan ng tulong. And then, yun, tinignan ni Boss JB at saka ni Tax. Kaya doon na nagsimula po ang lahat. Kaya maraming salamat kay Nanay. Isa siya sa naging tulay. Salamat din sa inyo. So, yun lang po yung pinunta nyo dito tayo. Modestolica.
At Yun saka lang yung po? schedule Yan lang po. po. Opo, yung schedule. Schedule po. Okay, basta wala na kayong alalahanin sa mga ipapakain ha. Kasi nagpa-ready na ako ng isang lechon. And then, mamimili na lang tayo ng mga kakanin. Tapos kanin lang. Huwag na yung sobrang gastos. Ayoko na ng sobrang gastos. Para kung may matira, may allowance si Ate Nita. No? Kasi kunting salo-salo lang, ang blessing is, ang pinaka-importante doon is ma-bless ni God para maging strong yung pamumuhay natin sa bahay na yun. Hindi nakukuha sa paramihan ng pagkain. Nakukuha po yan is yung sincere na pananampalataya natin. No? So, ganun lang po. Father, Father, ano po, magminisa muna daw, saka mag-blessing. Yes po. Ganun na po. Basta alas 10 nandoon po kami bukas. Magminisa muna bago mag-blessing. After ng misa sa church and then pupunta doon. Hindi po, magminisa doon po sa bahay. Oh, sige. Tapos tapos na misa, saka mag-blessing. Opo, ganun po. Sige. Basta nandun din kayo sana. Opo. Tsaka sa lahat ng mga nanonood, mga kababayan, mga kabarangay. No? Saksihan po natin, samahan niyo po kami sa blessing ng bahay ni Ate Nita. Salamat. Alalang-alala, nagpunta pa kayo dito eh. Papasyal din naman ako doon. Hindi para daw malaman nyo na Oo. Si Ukang, okay ka lang, Ukang? Ikaw driver. Oh. Ano sinakyan nyo? Oh, sige. Sige po. Sige po. Na? Okay, kita tayo doon. Maraming salamat mga kababayan. Pagpaumanhin nyo po, medyo hindi maganda yung pakiramdam ni Daddy Frankie. Gawa ng naabot ako ng mga ulan na karaan. Daming sumasabay pa tong mga konting usapin. Pero trust God lagi mga kababayan. Matatapos dito. Salamat and God bless. Magandang morning po sa lahat. So kuya, yung lechon para kay Ate Nita bukas, okay na. Okay na. Alas 10 ang blessing. Oh, sige, okay na. Ano yan? Papadeliver mo na lang doon? Nasa inyo yan, Dave, kung anong nasa gusto mo, kung doon o dito ang deliver. Kung kaya nilang i-deliver, pa-deliver mo na lang. Oh, sige. Pasima, no? Tapos tanong mo lang bahay ni Ate Nita, kilala naman siya doon. Plus this. Oo. So, alas 10 dali. Bago mag alas 10, 9:30 dapat nandun. Kasi i-arrange pa namin. So, pupunta rin ako ngayon doon para i-check yung mga lamisa kung ano. Pero simple lang naman gagawin ko mga kababayan. Ayoko na masyadong malaking gastos for what dahil nga sinisave natin yung pera. Much better na yung igastos sa pagkain ng iba. Basta may pagsalo-saluhan, enough na po yun sa akin. Importante dito is may matira para sa future kinabukasan nila Ate Nita at ni tatay mo din, no? Sige kuya, ganun na lang. Ay, magda-down na ako. Magkano ba yun? Ha? Bukas na lang. Bukas na lang. Sige. Parang tayo na lang. Oh, sige. Okay, sige kuya, thank you.